Ang naming banal na nasa langit, narito po kami sa pag-aaral ng inyong salita muli. Parang alam po niyo inyong pangalan sa magitan ng pagpapahayag ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa isang katotohanan na ang inyong salita ay walang kupas. Ito'y nananatili ka magpakailanman. At dito po kami maasa sa pagkain spiritual na inyong inihanda every Sunday sa aming lahat. Hindi kilala po namin kinakailangan ang magagawa upang i-attend ninyo ang inyong salita sa amin. Taglay nito ang kalayaan, ang pagbibigay ng kabusugan sa aming lahat. Maraming pong salamat sa pribilehyo muli na hindi mo ipinagkait sa amin. Tulungan mo ang aking mga kapatid, mga tagapakinig na sa pamagitan ng inyong salita ay makita ka namin isang totoong Diyos at mabuting Diyos, isang Diyos na nagliligtas, isang Diyos na nagbibigay sa amin ng katiyakan. Maraming pong salamat sa inyo at tulungan mo rin ako sa aking pagpapahayag muli sa pagkakataong ito. Itutuloy po namin ang serye ng pag-aaral sa spiritual progress. At kung man ang katotohanan na aming pwedeng pagsalusaluhan ay buksan mo ang aming mga puso at kaisipan upang aming maunawaan ang iyong mga salita para sa aming paglago, sa aming relasyon sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, part 3 ba yan? Part 4? 3. Meron pong first timer. Wala naman. Okay. Ito po yung serye, no? Ibig sabihin, kung wala po kayo last Sunday, baka mag-miss nyo itong muli. Pero wala naman magigitong bago sa atin. Wala na pong pinakamasayang tao sa balat ng lupa, kundi yung mga lumalago sila sa kanilang relasyon sa Diyos. At pinuprove ko po sa inyo yun. At walang pinakamalungkot na tao dito sa mundo, kundi yung mga Christian na hindi lumaki. Hindi sila umulan sa kanilang pananampalataya. Ay, ginagarantiya ko po kayo doon. May mga Kristiyano, hindi rin sila masaya kasi nga yung naaantala yung kanilang growth. At napakahalaga nito. Totoo, ang kaligtasan natin ay entirely trabaho ng Diyos. Totoo po yun. Our salvation entirely is from the Lord at sana ay maintindihan niyo yun. Ang ating kaligtasan ay kaloob binigay sa atin ng Diyos. Pero para ito'y lumago sa ating buhay, kailangan natin pagkikipagtulungan. Ang tawag doon, cooperation. Ang tawag doon, responsibility. Pag sinabi natin grace, hindi siya cheap grace. Naalala nyo, ang madalas kong binabanggit dito dati. Hiramin ko lang yung sabi ni Chuck Swindoll. Salvation is free, but it's not cheap. Hiram ko lang yan, ha? Kung tatagalugin natin yon, ang kaligtasan ay libre, pero hindi siya mura. Okay, ano ibig sabihin nun? Sabihin nun, kahit na tayo ligtas, gagawin natin ng buong ating makakaya para tayo lumago sa ating kaligtasan.
kaligtasan. So yung teksto natin, Philippians chapter 2, 12 and 13, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and for His own good pleasure. Kung inasabihan dito, duwalo na yung gamang preaching na Tagalog kapag dito ka English para maipaliwanag ko lamang. Ibinigay ng Panginoon yung binhi ng kaligtasan. Nasa atin yun. Free yun. Hindi natin pinagpaguran yun. That is a gift. Salvation is a gift yung kaligtasan natin. Pero yung paglago, pag-unlad, pagyabong nun, kailangan natin ng cooperation. Ating kung balong talata yung Bible na siguro may resto kayo. Tingnan natin yung 1 Corinthians 15, naalala ko lang. Ito parang paradox, no? Hindi sana maintindihan nyo. Sabi niya rito, chapter 15 of 1 Corinthians, verse 10. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat. Bagamat hindi ang biyaya ng Diyos. Gets niyo yun? By the grace of God, I am what I am. Naligtas ko, na-Christian ko. Niya may save ko, niya may patawad ko, eka ko, biyaya ng Diyos. Pero nasabi na. Pero ako pinakamasipag, kaya gano'n. Ikaw yan. Ang biyayang ito ay hindi nawalan ng kabuluhan sa akin kasi ako yung pinakamasipag sa kanilang lahat. Pero hindi ako, nandito ang paradox. Yet hindi ako, and natasing sarili na. Ang ibig sabihin nun, totoo, ang kaligtasan, biyaya. Pero, hindi ito dapat mawala ng kabuluhan. Magiging cheap grace yun. Pero yung tangaliwa, total, ligtas na ako muli, wala akong gawan. Hindi ako magtatapat, hindi ako magbabasa ng Bible, hindi ako mag-attend. Kasi lahat ay sa Diyos eh. Tama yun. Kaya lang, para lumago tayo sa ating kaligtasan, I will make every effort to grow up in my salvation. Isa na niya po. Aliwaya ko, biyaya. Ang ibig sabihin nun, ina-ascribe niya sa Diyos yung papuri. Pero hindi ibig sabihin wala siyang ginagawa sa paglago sa kanyang kaligtasan. And yet sabi niya, ako ang pinakamasipag sa lahat. Imagine, yung tao ngayon, promotor siya sa biyaya. Lagi niyang sinasabi sa amin, na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. And yet, pagdating sa paglago ng kaligtasan, ako, pero masipag. Muli yung sabihin ito, gagawa ko kay biyaya yan. Lord, yung 2 Peter chapter 3, verse 18. Na, ganito yung introduction ko para maintindihan ninyo. Ang biyaya, hindi ka pinapatamad. Hindi siya mura. Hindi ito cheap grace. Baka mamaya magulat kayo sa pagdating ng Judgment Day. Okay? Hindi siya mura. Malyaing kaligtasan. So, ang gagawin ko para ito'y lumago, kailangan ng ating cooperation. Subalit, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, sumakanya nawa ang kalwalhatian niyon hanggang sa araw ng walang hanggan.
Anong ibig sabihin ng lumago sa biyaya? Nasa matabang lupa kayo, nasa fertile ground kayo, you are in a man's land. At saka you can biyaya ng Diyos, so lagon kayo. Ibig sabihin, ala kayo kayong tigang lupa. At saka you can fertile ground. Pag ini-imagine niyo yung fertile ground, pataba yung lupa, hindi ba? Ang naiisip natin, pag tinanim mo doon yung puno o yung halaman, tiyak, lalaki yun. Ang ibig sabihin ng naligtas tayo, we are given a new life. We are given a new start. We are given a new heart, a new inclination, a new destination. Ibig sabihin ng biyaya, makakapag-start na kayo na lumugo sa bagong buhay. Kasi nasa lupain kayo ng Diyos. Yan ang ibig sabihin niya. Lumago kayo sa biyaya. Ito. So work out your own salvation with fear and trembling. Okay. Ngayong tinanggap ko yung kaligtasan, this amazing gift na sa akin ang kaligtasan, ano ngayon ang gagawin kong praktikal? Wala niya rin praktikal. Tandaan niya po yung kasalbantayan at yung praktikal. At yun niya pong doctrinal at yun yung praktikal. Nakakakit yung nangyari ng doctrine. First things first. Kailangan bago ka gumawa sa Panginoon, naintindihan mo muna ang ginawa niya sa iyo. Okay, yan ang unang-unang kondisyon. Ang unang-unang rule, bago ka gumawa para sa Diyos, isipin mo at kilalanin mo anong ginawa sa akin ng Diyos. Kapag naiintindihan mo yun, doon ka gagawa. So, niligtas ako ng Diyos. So, sa kaligtasan ito, dapat akong lumago. At dito, kailangan yung pakikipagtulungan mo sa Diyos. Hindi siya automatic. Ibig sabihin, sa iyong paglago, alam mo at alam ng Diyos. Pakikipag-cooperate ka. Yan ang ibig sabihin ng, pag may grace, may responsibility. See? Pag may biyaya, mayroong duty. Pag may doctrine, meron siyang practical. Hindi tayo po yung biblical Christian. Hindi tayo po. Babalansi tayo po. Kasi po, pagkamali nyo kayo, tuturuan kayo. Hindi po kayo din dyan. Okay? Huwag niyong gawin ang grace, cheap grace. Kaya mo rin kaligtasan mo. So, pwedeng ipagwalang bahala. Para lumabas ang kaligtan at ang kaakit-akit na ginawa sa inyo ng Panginoon. It is God's work. You work it out with fear and trembling. At sinabi ko na yung nanamura si Benny, fear and trembling, with focus, with concentration, with seriousness, with gravity. Oh, iba takit mo. 20 years na akong Christian. Pero hanggang ngayon, matutula ko kay Diyos. Pasalamat ko kay bayan niya. Patuloy akong nababago. 30 years na akong pananampalataya, pero patuloy akong lumalago sa aking pananampalataya. Napali ko kanina 20 years ago. Ngayon, masyas na akong puso. Kanina mapali kong ganyan, ngayon mapali na akong buntok. Alam nangyari? Hindi ka lumago sa iyong pananampalataya. Apo talaga, ala akong galang-galang mapali kanina. Nung ngeni, backslider lang. Nung ngeni, masas no puso. Kanina buklat ng Bible, kikik lang. Ngeni, waling mesas sa puso, alanan na ng karirin, daran naman na. Kaya may cultivate ang heart. Kanina tayo kamo nito tauli. O pa yung nangyayari, alanan kang punctuality. Let's remember this. If you are not punctual, you are not spiritual. If you are not spiritual, you are not punctual. Kaya nung oras, masilipang ka. Bakit naging paraiso mga tao nila? Oh boy, that's a shame. Shame on you. Nung, kalabit ko kayong kabilin, ito uli ko, punctual. Shame on you. Agi ang nanubang sabihin mo.
Nung ka punctual, ka spiritual. Pwede yung demanda, pero magsalita ka yung totoo. Marin sabihin, may problema yung paglago. Aliwaya kasing kasalpantayan ng Kristiyano. Yung kasalpantayan ng Kristiyano ay payatras. Pasulong niya. After 50 years, excited kang salubong kang Ginoo. Kasi manabik ka na, mano mo, Jesus Christ, datang niya. Anytime. Meron akong sinasabi sa inyo payatras, no? Hindi kami rin sa physical. Wow. Kasi pag tumatanda ka na yung naamigawan mo, wala na, matuwa na kayo. Physical, pero iba yung spiritual. From glory to glory, from strength to strength, from faith to faith, the Lord is changing me. Halataan mo yan, Sister Sita. Mexico ba na yan? Wow. Nakabait na yung journaling kanila. Imagine that, ngayon, yabi-yabeta pa, di nga, di ba, may manrilo. I mean to say, malay ka. Di ba, ano naman yung spiritual, nakatamad eh. Boring yan, wala yung Holy Spirit eh. Mura nga di ba, minsan naman ganyan, matutulog pa. Linggo lang yung gawin, matutulog pa. Gising ngayon, natutulog. Now, ano yung practical steps? Kinig kayo sa akin. O, sige, Pastor, what am I to do now? Sabi mo sa akin, lalago ko sa aking kaligtasan. Anong gagawin ko? The first practical step, hindi mo muna din I must submit myself entirely to God. That's the first. Okay? Kaya po, sinyal ko na po last Sunday kayo yan eh. Ngayon gusto kong lumago sa aking kaligtasan. Anong gagawin ko? Isusuko ko ang aking buong kasarinlan sa Diyos. Okay? Kaya po. Okay mo ba yung ating activities? Okay mo yung tukoy ministry? Okay mo ba yan? Ating mag-share yan dito. Glory to God. Okay mo ba yan? Pero ayaw ko kalimunin eh. Dapat maging obedient kayo kay Diyos. Yung business na mo kayo din, Diyos. Remember that. Yung business na mo, okay. Karin Betes kataging cornerstone, sinabi kayo kanina po. It is sabihin kayo, great tayo. Kalinan na katama rin, mismo may rinano man sabihin doon. Lalo na ngayon yan, global na. Pati Facebook na mo. Kung buring Facebook mo kayo, wala akong magawa. Buring ko sabihin, ano man sabihin nila sa church na ito, pero sabihin kayo, in business na mo kayo din, in Diyos. Ano ibig sabihin nun? Susunod tayo sa Kanya. As Christians, we are the redeemed of the Lord Jesus Christ. Consequently, the property of God. Ibig sabihin nun, bilang Kristiyano, bandi na nakataning Diyos ngayon. 1 Peter 3:18, si Kristo ay nagdusa sa krus ng Kalbaryo upang dalhin tayo sa Diyos. Yan. Sabi ng Bible, you are not your own. 1 Corinthians chapter 6, verse 19, you are not your own. You were bought at a price, with a price. Therefore, glorify God in your body. Ngayon yung Christian ka, ngayon yung miligtas ka, mo na bandi sarili mo. Ang may-ari sa'yo, ang Diyos. So, sa Diyos ka susuko, sa Diyos ka susunod. I must submit myself entirely to God. Sino man nagligtas sa'yo? Hindi ang Diyos, sa Diyos ka rin susuko. Isasabihin mo. Hindi mo rin nasabihin ito, makinig kayo sa akin. Obedience. Okay, yarinita na. Yun yung kadwa. The second practical step.
Pagkatapos ng ayos, kailangan ng isuko yung sarili ko kay Diyos. 2, I must avoid everything that is opposed to God. Tagalogin ko. Iiwasan ko ngayon lahat ng bagay na sumasalungat sa Diyos. Pamanang ngayon Kristiyan ko, ngayon miligtas ko, at tagobrang kayong kaligtasan ko, para mag-grow ko kayong kaligtasan ko, iwasan ko, hanggang salungat ng Diyos. Kasi nga, naisip ko lang to. Tingnan nga natin uli yung 1 Peter chapter 2. Naalala ko yung verse 1. Okay. Siyempre, hindi lalago ang rosas. Hindi mo malalangat yung kanyang amoy kung hindi mo siya babantayan. Detang hanggang manira, kaya tanaman, naburi mo dagol, lakungon. Kaya kaligtasan mo, lakungon, detang gagapos. Kaya kaligtasan naman, yung kalaban sa buhay natin. Ano yun? Lahat ng salungat ng Diyos. 1 Peter 2. Naalala ko lang yun. Ayan, no? Ayan, logic mo, wala niya. Nanimuli sabi niya, iwaksin ninyo lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukumpari, inggitan, at lahat ng paninirang puri. Wala yung sabihan. Kaya mo ka na kaya puso mo rin. Kung Christian ka. Nakumungan din. Bakit? Gaya ng mga sanggol, bagong sira, mitinin nyo ang malinis na spiritual na gatas upang sa pamagitan nito'y lumago kayo sa inyong kaligtasan. Kung nag-aalaga ka ng halaman na maganda, iwasan mo rin insekto, alagaan mo siya ng tubig, dahil hanggang manira, baka nito, dagol yun. Kulungan mo, i-cultivate mo, ayusin mo. Ganyan din sa kaligtasan. Sa kaligtasan, ang iwasan mo, of course. Ayan o. Pandaraya, pagkukunwari, inggitan, paninirang puri. Alisin nyo, iwaksilin nyo yan. Otherwise, kung lalago ka sa iyong kaligtasan, kasama yan, hindi ang sama ng kaligtasan mo. Kaya yung kaligtasan dapat puro concentration. Ngayon, ano ba kaaway ng Diyos na dapat kong iwasan? Well, dapat alam niyo yun. Isa sa tinuturo ng Bible, ang isang nagiging kaaway ng Diyos ay ang tinatawag ng Bible na the world. Okay. 1 John 2:15. Ngayon, ay hindi mag-oppose kay Diyos. Kaya tayo pa muna Ito, tingnan natin 1 John 2:15. 15 muna, okay? Na, ganyan po. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Pag sinabi pag-ibig, devotion. Ito ang sinabi na yung lugod, affection. At saka rin yung puso mo. Okay, ang sinabi na yan. Kaya compatible yung lugod, hindi pwedeng mangyari na mahal mo ang sanlibutan, mahal mo rin ang Diyos. That cannot be. That's impossible. Ang sino mang umiibig sa sanlibutan, of course, hindi siya lalago sa kanyang kaligtasan. Bakit ba? Bakit? You know, remember, my friend, in 1 John, sulat sa rin Christians. At diyan ka rin Christians, ating trap. Bali yung trap, ating bitag. Patay isip mo yun, may ligtas po kayong biyaya, kaya making Diyos. Watch out, ingat kayo.
Now, anong trap? Ano yung nag-o-oppose sa Diyos? Ano yung sumasalungat sa Diyos? The world. Kaya nga sabi diyan, huwag niyong iibigin ang sanlibutan. The world. Isa pa, James 4:4. Mga mangalunya, hindi ba ninyong nadalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Malino yan po. Kung lumalandi ka sa sanlibutan, ibig sabihin, hindi ka nagiging deboto sa Diyos. Kung nakikipagkaibigan ka sa sanlibutan, inaaway mo ang Diyos. Ito yung second practical step. I must avoid everything that is opposed to God. Ngayon yung born again ko, ngayon yung Christian ko, banpen ko ngayon ang dati nasasalungat kay Diyos na yung balo. Ngayon, ibalo ko na. Kailangan, ingagos na hindi ako, sasangayon ko kay Diyos. Otherwise, yung kaligtasan ko ay mag-grow. Ngayon siyempre, pag-check ako po ka na ulitak. Karitak na natin yung oras ko. Anyway, nagbibitin natin ito. Hiningkot ang kanya. What is the word? What is the word? Remember, kaya Bible ating makasulat ng din God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang ibig ba ng John 3:16, ito yung word na sinasabi dyan? Hindi. Pag sinabing word, it can refer to physical universe, natural creation. Hindi yan. Walang masama sa physical universe. Nung sinabi ni Yesu Cristo, God so loved the world, hindi yung sanlibutan ating iniiwasan, kundi yung mga tao. John 3:16, tumutuko siya sa mga tao na iniibig ni Jesus yung mga tao through His Son, Jesus Christ. So walang contradict dito. Ngayon, ano yung sanlibutan iiwasan ko? Ano bang meron sa sanlibutan? Ito ba yung physical creation? Hindi. Pakiramdaman nyo ko, spirit Chinese, the spirit of this world. Kasi po, kaya ang Bible lang niya, kung ang espiritu ng Diyos wala sa'yo, yung espiritu niya ito yung atsukera. 1 Corinthians chapter 2. Hindi ito basta-basta nakikita, the spirit of this world. Kaya nakita nyo, kapag Christian ka, hindi mo maiiwasan yung salitang may struggle. Kasi naglalaban yung spirit sa yung flesh. Sa hindi Kristiyano, ala yung experience ng dini, hindi yung Kristiyano, ala yung struggle, ala yung growth kayo, wala kayong pag-uusapan tungkol sa mga bagay na ito, may temptation, walang ganito. Sa Christian lang mangyayari ito. The spirit of this world versus the spirit of the living God. Yung Kristiyano, laging atin yung pamakipagpunyagi, atin yung pamakipagbaka. Because of this world. Yun, tanong. Anong sanlibutan? Okay. Kaya magkipagtsaga ka na. Hindi pa yun kayo base mismo kang word. First book. Ephesians chapter 2. Okay. What is the word? Bear with me po na kasamantalang bubasan tayo, ikayo mismo, nakikita nyo, ano ibig sabihin ng sanlibutan? Sinasabi ng Bible. Chapter 2 ng Ephesians, verses 1 to 3. Let me read. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalamsa at mga kasalanan. Anyang etapa Christian. Okay? Ano ba ang buhay namin noon? Hindi pa tayo Christian. Ito yung buhay ko dati. Okay? Siguro sabihin kayo lang o hindi ako dati.
Narito, 2, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Sa mga pagnanasa, sabi dito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ng sino to? Satan. Satan is the God of this world. Sabi ni Pastor, Satan yung Diyos na niya itong ito. Wala yung bigla lang yung Diyos. Right. Ang may karapatan ng Diyos. Pero ang sinusunod ng tao, hindi ang Diyos, hindi si Satan. Satan is the God, the prince of this world. Anong mo sabihin ganyan? Pag sinabing sanlibutan, yung ibig sabihin niyan, lakad. System. Humanistic. Corrupt system. Pag sinabi natin sanlibutan, folks, ladies and gentlemen, pag sinabi natin sanlibutan, organization to. This is a system. Outlook. Organization. A complete rebellion before the Lord. Ing masusunod, ing tao, aliwa yung Diyos. Pag sinabi natin sanlibutan, ay interesado ing sanlibutan kay Diyos. Anything that is connected with God, ay interesado yung sanlibutan. Kinukutsa niya ito at ipinagbawal ang bahala nito. Kaya sanlibutan, ala Sunday. Nung atin mga Sunday, religion na rin. Alang word, alang kaladwa, alang spiritual, alang eternity, alang future, alang judgment, alang Christ, alang second coming, alang salvation. That's the world. Hindi nyo, yung sanlibutan, lakad yung pasalungat. It's a system. The humanistic system. O yan yung aparato na niya to. Kanya mag-operating world. Yes. Yung Diyos siya may dalang niya to. Bandi na hindi. Pero yung sistema na niya to, aliw yung Diyos yung masusunod. But the devil, ang poring taong minsan ba't ko rin? Dati ngayon. High school ko kuyikit yan. Even college na ako kuyikit. Nangyayari din namin gospel ang yung word of God. Kantrapa yan ako meko. Yan, Katolik ko. Bali na maging Katoliko, naman tuturo yung Bible. Tuturo na mo kayong Katolik. Kaya mga ka na ako, kayong Katoliko. Kayong Katolik, tuturo na mo, tradisyon. Nung nakakamulatan. Kahit naman aliwa yung Word of God. Kaya kayo mga kanak, mga edad. Kaya saints ko yan. Ano ba tawag sa saints ko? Ang bad lang sa saints ko. Sino ba yung mga Don Bosco rito? Hindi ba ganyan? Mga panalangin doon, puro hirap. Hindi yung pag-uusapan doon yung growth, paglago. Mapasok kayo doon. Kasi magigis lang ang tao talaga pag narinig niya talaga ang salita ng Panginoon. Hindi ko alam yan. Now, anong ibig sabihin ng ang sanlibutan ay lumalakad bilang sanlibutan? Magsalita mo ng talata, mo kalino rin po. Tayong lahat, verse 3, dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa, mga nais ng laman at pag-iisip at muhay katutubong mga anak ng kabuutan gaya naman ng mga iba. Ganyan itong word na ito, pag sinabing sanlibutan, mama ko lagi itang pagnanasa. Kaya kung sure nung tackle kayo ngayon ito, pero sabihin kayo, ibang type. It's nothing but that desire. God willing, nung bari ng pasyalan talo pa rin yung yata pa mag-aral. Tapos sinabi kay Ephesians chapter 2, verses 1 to 3,
Yung sanlibutan, lakad yan, sistema yan. Antagonistic yan kay Diyos. That this world is sinful, that this world is fallen, that this world is godless, complete rebellion against the Lord. Nung nanay nga buri ng Diyos, yung gagawa ng sanlibutan. At ang sanlibutan, ay interesado kay Diyos. Ako din kurede yun. Pero niya kung Christian, ako interesado kay spiritual. Lalo na salita. Ako interesado kay Diyos. Ako interesado kay kaladwa. Buri ko mo inom, buri ko mo bisyo, buri ko mo makanyan. Buri ko mo yung bagay at tungkol kanya ito. Alam mo yung out of this world, sabihan tayo, nanang spiritual, nanang kaladwa. Gusto kong pag-usapan natin yung totoo, yung nakikita. Yung sanlibutan, gusto niyang magtayo ng kanyang sariling sistema at pwede siyang maging masaya kahit wala ang Diyos. Sanlibutan, yung muli sabihin, lalakon ay kang eksena in Diyos! Pwede na sabihin niya, wala rin ang estudyante taga-UP dati ang nabi mong tiga, wala rin ang estudyante kaliwan taga-UP, hindi ko nilalahat. Pwede ka naman maging masaya kahit walang Diyos eh. Pwede kang maging mabait kahit walang Diyos. Imagine, ang estudyante na UP rin. Buri na sabi, yan nga ng Diyos, maging masayahin tao. No, you cannot, my friend. Kung ikaw ay masaya kahit wala ang Diyos, sobrang dito, worldly ka. Kaya mong masaya without Christ? Kaya mo? Then you are worldly. You will go to hell. Satan yung magubra ka dito. Yung muri ng Satan, talakad na yung sibilisasyong alang Kristo. At yung progress, alang Kristo. At yung kaunaran, wala si Kristo. Yan ang gusto ng demonyo. Ang daigdig ay kakalat. Ang daigdig ay ulad. At magiging masaya. Kahit wala si Kristo. That's the world. That's the devil. Ephesians 4:22. Still. Ito, mga Christian to, pero sinasabihan sila tungkol sa kanilang dating buhay. 4:22 ng Ephesians, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Deceitful desires. Kaya atapang ngayon eh. Alam mature again, desire. Pero sabihin mo kayo dito rin, paano ito nahihiwalay sa Diyos? Siguro by next week, papasyalan niya. Ang sinasabi dito, yung problema na nangyari ito, yung lakad na, at saka itang kayang pagnanasa, marok. Mapandayang pagnanasa. So the word, pag sinabi nating sanlibutan, tumutukoy ito sa pagnanasa ng tao, very, very deceitful. O yan yung aparato. Diyan kumikilos ang diablo. Yan ang trap sa tao. Yung pagnanasa, binigyan ng Diyos. Pero lang tayo, siguro kulang yung exposition, kulang yung time ko. Ba't yun ang expound? Sinasabi ko lamang sa inyo, ang daigdig na ito ay nag-ooperate doon sa salitang mapagkayang pagnanasa. Remember yung 1 John chapter 2 na binanggit ni John. Do not love the world, nor everything that's in the world, for everything that's in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Kanya mag-operating tao. Kaya bilin Diablo yan ang balo. Tinulit ko sa inyo, kung lang yung Kristiyano, kaya interesado kayong Diyos.
kaya interesado kaya service, kaya interesado kaya word, kaya interesado kaya panagod. Nano mga ting collection kaya Diyos, kinukutsa mo lang, pinagdadawanan mo. Pero kung nakakilala niya ginunod niya, something, hallelujah. Ating malyaring milagro kaya biya mo na yung patak na dati. So, yun ang word. Kapilang si Manuel Betibe. Kita ko nilalang ko dito. Mabaho ba ako? Nagano. Nilalang ko talaga. Wala sa akin ng diferensya. Ano lang. Kailan na ako nanonood ng TV? Namatay na pala yung singer, di ba? Yung long hair. Yung legendary folk singer ng Punta ng Anak. Ano pangalan no? Tapos pinakinggan ko yung kapatid. May istorya pala yung komposisyon niyang anak. Yung palang anak ay parang awit ng isang rebelde. Kaya pala nalikha yung awiting yun. At ito yung kwento. Narinig ko lang ito, hiramin ko lang sa balita. Ang storya pala niya nung si Carl Freddy. Wala na siya ngayon, di ba? Wala na siya. Ang storya pala niya, lahat ng gusto ng tatay niya, sinasadya niyang kontrahin. Bilang pagtataas sa armas, dahil galit siya sa kanyang ama. Sabi ng ama niya, kung muring mga abang mo, ayaw mo rin, pakabangin mo ko. Mga abangan, di ba? Gusto ko mag-aral ka, magbasa ka ng book, umasa ka sa silid. Gusto ko mag-aral kang mabuti. Halala ko, di ba ang Christian, may kanta siyang gano'n eh. Sabi niya Freddy, mag-aral kang mabuti. Tulungan mo ang iyong, alam mo, tao ka na ba nun? That was 80s. Hindi ka pa tao ka na? So yun na. Ginawa niya, lalabas sa bahay. Iinom siya. Ang pangarap ng tatay, makatapos siya. Ang gusto niya, musika. Ibig ko sabihin, dito hanggang inaburing tata na, kengwa na kang tata na, ilang kukontra na. By nature, tabalo nung balo ini, yung tao kasama ng Diyos. May balo yan not directly, but by nature. Ayaw mo rin Diyos. Kung pwede mo yung Diyos, alam Diyos. Sana na service. Wala sanang Bible. Wala sanang managkat ka na ako. Wala sanang sumisilip sa akin. Wala sanang kukontra ka na ako. Marapatin mo Genesis. Tingnan mo Romans 8:7 ba? By nature, hindi na. Kung bago dati. Kasi kung ano yung ayaw ng Diyos, yun ang kinukontra natin. Kasi nga mga rebelde tayo. 8:7 ba yun? Ayan, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Laman means the old self. The old sinful nature. Ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, hindi nga maaari at ang mga nasa laman ay hindi nakapagbibigay lugod sa Diyos. That's nature. Kaya kung sasabihin ng Diyos ay kaburi, pero yung nature ko, ayaw ko sa Kanya. That's the word. Kaya kung interesado ka ng Diyos. That's why in tao, kaya biyan, napotang lang nga pong dilo kayo, yung sentro ni biyan, ako masunod.
Akong Diyos kaya sarili ko. Ako masunod. Inimuri ko. Praise God. Nakita natin. Paano lalabanan yung talagang yan? Yan ang ating old sinful nature. Yan ang world. Lahat tayo ay napopoot sa Diyos. Kung ayaw ng Diyos, yun ang ating kinukontra. Hindi natin sinusunod ang Panginoon. Pilano rin may utang kayo, kay Biyay, nakaisip yung namuri ng Diyos. Alibaman kayo. Namuri ko. Yun yung pangarap ko, yun yung muri ko. Ang gusto ko. Di ba yung mga awitin natin, mga protest songs? Tingnan natin yung 1 Peter chapter 4. Verse 2. Ganon din ito. Pinakikita ko lang sa inyo yung opposing force na dati nating yungin, tirahan. Dito tayo galing. So 1 Peter 4. Ganda siguro basahin natin yung verse 1. Diba? Yes. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng inyong pag-isip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan, upang hindi na kayo mamuhay ayon sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masamang pagnanasa ng mga tao. See? Sa masamang pagnanasa ng mga tao, hindi sa kalooban ng Diyos. Paulit-ulit kayong sabihin kayo, pag sinabi natin word, humanistic system ini. Okay? Siguro last verse pa in 2 Peter chapter 1, verse 4. Second Peter chapter 1, verse 4. Ito yung mga naligtas. Pero sinasabi rin dito yung dati nating kalagayan. Verse 4, gayon niya ipinagkaloob sa atin, ito yung grace, ang kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Narinig niyo na ba yung sinabi ng John? We are in this world, but we are not for this world. Hindi na nila. Matindi ini, salitang ini, sa bayok mayari, pakiroon naman niya. Nasa sanlibutan tayo, pero hindi tayo para sa sanlibutan. Nasa sanlibutan tayo, pero hindi tayo para sa sanlibutan. Ako tsuke sanlibutan, dahil bitis ko tsula kang bunay niya. Pero ako para kang sanlibutan, buri na sabihin ito, ako tutuki kaya sistema. Na ako pwedeng pagarian ng kasalanan, ng tuksuing na, ng mag-spirito ng sanlibutan, at tsuko king sanlibutan, pero ayaw susunod kang sanlibutan. Kanino ko susunod? Muna rin kamurianan ng Diyos. That's why, in Kristiyano, odia. Ano yun? Pag Kristiyano ka, ang tawag sa'yo, kakaiba ka. In Kristiyano is essentially different. Ang pag sinabing Kristiyano ka, ang tawag sa'yo, liwanag, asin, iba ka. Saan ka na iba? Naiba ka sa dating pamumuhay sa sanlibutan. Lahat ng sumasalungat sa Diyos, hindi mo sinasamahan. Actually, dahil kapatiran ng Diyos, kapatiran mo lang. So
So, intindihan niyo yung salitang sanlibutan. So, sinabi tayong sanlibutan, welcome ni Jesus Christ, kaluguran. Naalala niyo yung nung nangangampal sa si Trump? Sino ba yung naging katunggali ni Trump sa presidential race? Ano ba pangalan ng Emmy? Hindi, Kamala, yung bayan. Harris. Hindi ba nasa rally siya? Namin, sino mo yung babae ngayon? Bakit naman? Pro-abortionist ito. Pro-abortion niya. Ibig sabihin nun, sa kanya, okay lang yung abortion. Patayin mo yung anak, okay lang sa kanya. Balo yun naman yung Amerika. Yung Amerika, balo yun naman yung problema na. At yung foundation na rin, pero balo yung Amerika, materialistic na rin tao yan. Hindi na nung pera yan, kaya Diyos. Very materialistic na rin tao. Hindi ko nilalahat, pero sinasabi ko lang sa inyo. Nag-rally yung away kalaban ni Trump sa presidential race, pro-abortion. May mga Christian doon sa gitna. Hindi ba natin, di ba? Anong sigaw nila? Sabi niya, panig ako sa abortion. Anong sumigaw ng mga Christian? Jesus is Lord. Christ is King. Anong sinabi ni Harris? Anong sinabi niya? Atsuwa kayong maling rally. Sanlibutan nila, yes. Ing sanlibutan, welcome ni Jesus Christ, kaluguran. Yan ang sanlibutan. At ano kaya i-Christ, i-preach na yung Senado, ngayon yung kasalukuyan? Eresipan ka rin? Sabihan na siguro, ka lugar kayo ni, Senado ni. Yan ang word. Si Christ, hindi siya welcome. Hindi siya minamahal. Pwedeng world, culture, arts, business, politics, even education. Naintindihan nyo? Yan ang world. Si Christ ay talagang tinatanggalan ng karapatan. That's the word. Walang Diyos. The fool says in his heart, there is no God. So bilang Kristiyano, bilang gusto kong lumago sa aking pananampalataya, sa aking kaligtasan, I must avoid everything that is opposed to God. Iwasan ko yan. Iwasan ko yung kasalanan. Iwasan ko yung laman. Iwasan ko yung nanong bagay na yan nakaburian. Naling concentration ko, the will of God. Ingka ko mo, pag nasanggay mo, ngayon yung Kristiyano ko, nakaburian ng Diyos. And even he that doeth the will of God will live forever. Ay, karakal ko pa sana share kayo about sanlibutan. Walang yung time. Hindi na ako pahinturutan. For the meantime, sinabi kayo, what's the world? The world is godless, is sinful, in complete rebellion. Hindi sanlibutan ay interesado kay Diyos. Sistema yun. Ito iwasan na mo, muling yung spiritual learning world, gagapang yan, yung mag-operate, o yan yung trap. In 1 John, ulitan niya, in 1 John chapter 2, verse 15, Christians la rin, hindi na nung warning, John, do not love the world. Do not love the world, sapagkat ang umibig sa libutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa Kanya. God willing, siguro by next Sunday, tingnan natin yung sinasabi, ano ba ibig sabihin ng lust of the flesh, the lust of the eyes, even the pride of life na sinasabi ng sanlibutan. The meantime, yan muna ang time natin. Okay? Pero sana simulan nyo na mga kapatid, no? To work out your own salvation. I will submit myself to God entirely, then I must avoid everything that is opposed to God. Let's pray. Dinggin mo po ang aming panalangin, Panginoon. Bilang nagpapasalamat sa tumanggap ng kaligtasan mula sa iyo, hindi uwa nararapat lamang na kami magkipag-cooperate sa inyo upang ito'y lumago sa buhay po namin. Lord, yung first step, pinag-aralan po namin bilang nagnanais lumago sa kaligtasan ito.
Pinag-aralan namin na kailangan namin isuko ang buong ang aming sarili sa Diyos. Ganon din yung pangalawa. Kailangan namin iwasan lahat ng sumasalungat sa Diyos na ang tawag ng Biblia dito ay word. Bagamat narinig namin ito, kahabagan mo kami. Iparada mo ito sa puso namin at tulungan mo kami, Panginoon, kung paano namin ito maintindihan at maipamuhay. Bilang mga tao, tinubos mo at nagpapasalamat sa inyo. Alam na alam po namin, Panginoon, na totoo yung sinasabi. Kami ay nandito sa daigdig nito na kung saan ang sistema, ang kalakaran, ang galawan ng mga tao ay palayo sa inyo. At minsan kami natatangay. Have mercy upon us. Please, Lord, ang mabantayan po namin ang spirito ng sanlibutan na ngayon ay sumasaliksik at umiikot sa buong daigdig. Kasi sinasabi ng Bible. At sinabi na ng Bible na aming pinangawal that greater is He that is in us than he that is in the world. Please, Lord, gusto namin lumago. Gusto namin ma-transform pa. Gusto namin patuloy na mabago sa kaligtasan aming tinanggap na galing sa iyo. Bless this church. Tulungan mo ang iglesia ito. Tulungan mo ang kongregasyon ito. Bawat dumadalo, hindi lamang gawin nilang entertainment, kundi gawin nila itong privilege para makilala ka namin. Sabagat ito ang business ng church. Ang Diyos na umibig sa amin at nagbigay ng kanyang anak. Maraming pong salamat sa umagang ito, sa inyong salita. At umaasa po kami, Panginoon, na hindi kami nag-iisa sa pagsasagawa nito, kundi kasama ka namin. Yan ang sinasabi ng talata namin binabasa, that it is God who works in us, both to His will and His pleasure. Thank you, Lord, for your Son, Jesus Christ. Bless your holy name. Amen.